Hello, greetings mga kababayan. As usual, no? Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong natalakay o pinag-usapan sa ating mga videos ay huwag nyo pong maituring isang legal opinion. If you have a compelling issues or meron kayong gusto pa nyong matanong talagang masinsinan, I always consult your lawyer in your community. All right. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay isa pong mga katanungan na palagi na lang pong binabato po sa atin. Although nasagot na natin ito siguro sa mga ilang videos natin, maybe last year, no? Pero for the benefit of those who were not able to see, no, the videos because either hindi pa sila subscriber noon or just na-miss lang nila. So, i-cover po uli natin. Dahil ito po ay binigyan buhay ng isang sulat sa atin ng ating isa sa mga taga-subaybay po natin. Itago natin siya sa pangalang Arnel. All right. Okay? And then, of course, ang paalala ko lang, no, ang ating po kasing layunin dito sa ating channel, no, is makapagbigay tayo ng legal na impormasyon sa ating mga kabayan, no, lalo na, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Yung marami tayong mga OFWs, marami din tayong mga kababayan na doon na naninirahan, no, sa ibang bansa, no, pero hindi naman nangangahulugan porke nandun na kayo naninirahan o kaya diyan kayo nagtatrabaho wala na rin kayong hindi rin kayo magiging saklaw minsan ng ating batas, no? Kasi lalo na kung kayo ay mayroong issue tungkol sa inyong pag-aasawa rito, inyong properties, no? In fact, inyong mga mana, among others, no, yung inyong kapanganakan ay hindi po natin maiwasan na kailangan meron tayong kahit paano ay linkage, no, sa mga batas dito sa ating bansa. Kaya napakamahalaga na meron tayong kahit paano na legal na kaalaman. Sabi nga natin, ilamang na pag may alam sa batas. Kaya po, paki-share po ninyo ito, no? Share, subscribe, and like, no, sa hindi pa nakapag-subscribe, no? At upang sa ganun, maipamahagi po natin sa ating kaibigan, kamag-anak, no, kakilala ang ating napag-usapan so that sila din po, no, they will be able to benefit, no, kung ano man yung legal na impormasyon o kaalaman na ating napag-usapan because maaaring sa iba sa atin ay wala pong relevance yung ating topic ngayon but one way or the other or maybe in the future sa inaharap ay baka meron pong relevance po ang ating napag-usapan at makikinabang din sila, no, o kayo, no, sa ating napag-usapan. All right. So, ang topic po natin sa episode nito ay yung sulat po sa atin ni Arnel, okay? Sabi niya kasi meron daw ang kanyang lolo, no? Nag-donate sa kanya ng property. Okay. Ngayon, ang property daw na ito ay isang lupa, no, na malapit doon sa kanilang sa basketball court, no, at saka sa palengke, no, sa kanilang barangay. So ang tanong niya ngayon kasi yung kanyang donation, okay, ng lolo niya ay sabi ay wag pinagbabawal ang pag-chop-chop nitong donation nito at paglipat nito sa ibang tao, no? Tinanggap na niya yung donation, okay? Pero meron doon nakaakibat na kondisyon na pinagbabawal ang pagpartisyon, no? Pagpa-chop-chop dito sa dinonate niyang kanyang lolo, okay? So matagal ng panahon ang naging donation, no? At wala namang naging issue kaya itong si Arnel gusto niya kasi medyo nagkakaroon na siya ng edad, gusto naman niya na bago siya pumanaw, gusto niya i-chop-chop na niya at ipapamahagi na niya yung lupa na donate ng kanyang lolo sa kanyang mga anak. Okay? Ngayon, hindi niya malaman kasi
meron daw nakalagay doon na pinagbabawal ang pagpartisyon. Okay? So, tinatanong niya ito, no? So, mayroon din namang iba, no? Na nagkaroon ng mana. At doon sa mana, kasi may sentimental value yung magulang minsan, sinasabi doon, okay, itong pinamana namin ay hindi maaring pag-chap-chapin, o ilipat sa iba. Okay? O kaya kung ilipat man ito, merong mga restrictions, no? Ano ba dapat ang gawin? Dapat bang sundin yung kagustuhan ng nag-donate, no? O nagbigay ng mana hinggil doon sa kanyang pinamanang o binigay na property. Ito ay bibigyan natin ng ah, ng ah, ng katugunan, no? Kung ano ba ang nasasaad at sinasabi ng batas dito. Alright? So, sa kay Arnel, okay, dahil hindi naman maliwanag sa kanyang sulat sa atin, no? Kung ano bang extent, ano ba bang ibang sinasabi ng kumbaga may restriction na pinagbabawal ang pagpa-partition, no? O kaya ay pagbigay nito sa iba, okay? So, tinatanong niya ngayon, paano ba or ano ba dapat ang gawin niya? Okay. Now, pinag-aralan po natin itong kanyang katanungan at meron po tayong nakita na provision dito, no, ng ating civil code, no, particularly doon sa paragraph 3, article 494 ng civil code. At sinasabi naman dito, so ito na yung kasagutan, Arnel, sa iyong katanungan. Ang sabi dito ay yung donor, sabihin yung nagbigay, yung lolo ninyo, ay mayroon siyang karapatan na i-restrict niya o pagbabawal nito ang pag-chop-chop ng lupa. Okay? Karapatan ng donor yan. Okay? Kasi, tandaan natin, ano bang essence ng donation? Pag sinabi kasing donation, binigay yung property out of liberality and out of love ng nagbigay. Okay? Wala pong bayad ito. Okay? Kaya liberality, kaya nire-recognize ng batas ang may leeway o discretion ng isang donor, okay? Tungkol sa property na kanyang ibibigay. Ano ba yung terms and condition dito? Meron pong karapatan si donor dyan, okay? At yan ay dapat sundin, okay? Ngayon, tungkol naman doon sa pag-chop-chop-chop, binagbabawal ang pag-chop-chop, okay? Ay meron din pong sinabi ng batas dyan, okay? O bago pala yun, no? At checkin mo muna kasi mamaya nag-uusap-usap tayo tungkol sa donation, yung pala naman hindi pala valid ang donation, okay? Para maging valid ang donation, siyempre ay yung donor must be of his or her sound disposing mind. At saka pag nag-donate siya ng property niya, ay hindi naman ito ikakahantong doon sa situation na pati siya ay mawala na siyang kabuhayan just in case na ay donate niya yung property, wala na naman siyang magiging kabuhayan niya dahil na-donate na pala niya. Okay? Kailangan din, kahit mag-donate si donor, ay meron pa rin siyang kabuhayan, no? Na kung saan ay hindi siya magiging maitawig natin pauper o mahirap at wala na siyang pagkukunan, no? So, yan isa sa mga kondisyon ng donation, okay? Ngayon, pangalawa, kailangan yung donation should be in a public instrument. Anong ibig sabihin yan? Ay dapat ito'y nasa kasulatan, no? At mayroon dapat itong mga testigo, at least dalawa, at may pirma si donor yung nagbigay. At bukod pa dito, ito'y napaka-importante para maging ganap ang donation. Dapat yung si donee, yung pinagbigyan, ay mayroon ding written acceptance o na tinatanggap niya. So, ang written acceptance maaaring sa ibang dokumento o maaari din mismo in the same document na sa ginawang donation. Kung saan sinasabi, tinatanggap ko ang donation ito, no? Ng donee. Mayroon lang, simple lang, pirma si donor, okay? Na binibigay niya. Si donee naman nakalagay doon, acceptance. Pag pinirma niya ito at mayroong testigo na dalawa at magpunta sa notary public, pwede notarize yan. Aba, okay na yon. Pero huwag kayong tumigil dyan. Okay? Kailangan iparehistro ninyo.
yung donation. Although hindi natin sinasabi na pag hindi nakarehistro ay hindi valid. Hindi valid pa rin yan. It is a valid document pero that's only a private instrument, private document lang yan. Okay? Ngayon, para maging public instrument yan at magiging registrable, kailangan ipanotaryo ninyo. At huwag kayong tumigil doon. Iparehistro din ninyo. Kaya lang, pag iparehistro ninyo, kailangan kumuha kayo ng Certificate Authorizing Registration galing sa BIR. Okay? So, kailangan ay bayad ang donor's tax at saka yung documentary stamp tax upang sa ganon ay maparehistro ninyo sa Register of Deeds ang donation at kung may titulo man ito, makancel yung titulo at mapapalitan ito ng panibagong titulo sa pangalan ng doni. At pero kung merong prohibition doon, nakatatak din po sa titulo, lien ang tawag nyon, yung prohibition ng donor, kung anong nakalagay doon. Ngayon, kung ang pinagbabawal ay partition, okay, nakalagay doon sa titulo, ay valid po ito, pero hanggang 20 years po lamang. Ibig sabihin, kahit na may prohibition si donor na hindi pwedeng chap-chapin o partitionin, pero ito ay igagalang at valid lang ito for 20 years. In excess of 20 years, ay pwede na pong i-partition po yung lupa na binigay ng testator. Ito po ay isang ayon sa tinatawag third paragraph ng Article 494. Alright. So, sana maliwanag po ito, no? Maliwanag po ito kay Arnel, no? Pag sa ganun, properly guided ka na kung dapat na bang hinog na ba yung lampas na ba tayo doon sa 20 years na prohibition na sinasabi ng inyong lolo. Kung lampas na, mas magpagawa na kayo, magpasurvey na kayo upang magkaroon ng subdivision and lot plan ang bawat portion ng lote na gusto ninyong ipamahagi sa inyong mga anak. Alright? So hanggang dito na lang muna tayo. At again, no, maraming salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-share, and like at i-notify po, i-click po ninyong notification bell upang sa ganon, kung meron po tayong mga videos, updates at live streaming, may short po tayo ng mga videos, ay maduly inform po kayo. Hanggang dito na lang muna and I wish you all, no, na halinawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at maayos na pangangatawan. At safe po kayo saan man kayo naroroon. Hanggang dito na lamang and see you in the next video or in the next live streaming. Bye-bye.